Peace be with you, the name our Lord Jesus Christ. I have no work now, so I live teaching now for the discussion from the gospel. I have no work earlier, therefore I so live now about the topic for tonight. Gospel is true salvation. Gospel from God or our Lord Jesus Christ is through salvation. O for add the gospel, out of the context, no salvation there. The religion, no, but the gospel of our Lord Jesus Christ, no salvation there. To add and less the doctrine. Only gospel of the God is true salvation. Our topic for tonight. Ganun po. Kailangan ang salvation po, the salvation only stay the doctrine from God. Ganun po. Hindi po tayo dapat lumangpas puron. Yun po yung sabi ng banal na kasulatan. Ang salvation po sa utos lamang po ng Panginoong Diyos, ng Panginoong Yesus. Yung sa kanyang gospel lang. Yung mga nagdadagdag po doon sa utos, o hindi po sa Diyos yung yung mga nagdadagdag sa utos. Kailangan, gospel lang po ng ating Panginoong Yesus ang tinuturo o ang iniaral. Pagka nagdagdag po sa aral at utos ng Diyos, wala pong kaligtasan doon, sabi ng Panginoong Diyos. Sabi nga ng Panginoong Yesus, kapag bulag, ang umakay sa bulag, ay kapwa sila mahulog sa ukay. Ayun po, kailangan nasa ebanghelyo lang po ng Panginoong Diyos, ang utos, ang turo. Ito sabi po ng banal na kasulatan dito. Sa may 1:17. Kung sino man tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita mula sa aking sarili. Ang nagsasalita sa ganang kanyang sarili, humahanap ng kanyang sariling kalwalhatian. Datapot ang humahanap ng kalwalhatian niya sa kanya'y nagsugo, ang gayon ay totoo at sa kanya'y walang kalikuan. O yun po, yung nagdagdag sa aral at utos ng Diyos, o mahanap ng sariling kalwalhatian niya yun. Hindi po sa Diyos na religion yon o na church, hindi po. Not God, not on the God, the sect or religion, for the add and less the doctrine. Ganun po, yung gumagawa ng kanyang sariling kalooban yun, yung mga nagdadagdag bawas sa utos. Hindi po yun ang sa Diyos na religion, ganun po. Ito, basahin ko sa inyo muli rito para maintindihan nyo. Yung mga nagdadagdag, gumagawa ng kanyang sariling kalooban, yung mga nagdadagdag sa utos, nagbabawas, o sarili niya lang kalooban yun, hindi nasusunod po yung kalooban ng Diyos doon. Kailangan yung gospel nasa kalooban lang po ng Diyos. Ito, basahin ko sa inyo rito muli. Sa may 1:17.
Kung sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita sa mula sa aking sarili. Ang nagsasalita ng saga ng kanyang sarili, humahanap ng kanyang sariling kalwalatian. O yun, yung nagdagdag ka sa aral ng Diyos, humahanap ka ng sarili mong kalwalatian nun. O hindi po sa Diyos na sekta yung ganun, yung mga nagdagdag sa aral, gaya ng yung sugo nila, yun daw yung sugo sa uling araw. O yun, mga hindi po sa Diyos na sekta yon, religion. Yung, di ba ang huling sugo? Ang 20 ng ulibo na sekta, religion, yun po yung dumirinig lang ng kanyang salita, ng kanyang mga aral. Pagka hindi po duminig, nagdagdag sa utos, bawas, o hindi po sa Diyos yun. Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Sabi ng Panginoong Hesus dito, ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Dahil dito, hindi ninyo dinirinig, sapagkat kayo hindi sa Diyos. O hindi sa Diyos po yun yung mga nagdadagdag bawas sa aral ng Diyos. Hindi po sa Diyos yun. Ayon po sa banal na kasulatan, sa diablo po yung gano'n, sa diablo. Yung mga nagdadagdag sa aral at utos, o ganun po. Gaya ng gumawa ka ng ribulto, bawal sa Diyos yun, di ba? Bawal yun. O hindi po sa Diyos na kailangan yung sumusunod lang sa utos, yun po yung tunay na religion sa Diyos. Pag nagdagdag po, hindi po yung sa Diyos. Kasi yun po yung sabi ng banal na kasulatan Ano mang iniutos ng Diyos ng langit, gawing lubos sa bahay ng Diyos ng langit. O, hindi po yung sa Diyos, yung sumusunod lang po sa utos. Pag may nagdagdag bawas sa gospel ng God, o hindi po sa Diyos yun. Mga aso po yun, mga aso po sabi ng banal na kasulatan doon. Kasi yung sa Diyos, yung nakikinig lang sa utos ng Diyos. Sabi nga ng Panginoong Hesus, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y nagsisunod sa akin. O yung mga nagdagdag sa utos yan, hindi tupa ng Diyos yun. Yung mga nagdagdag sa aral, hindi po tupa ng Diyos. Mga aso po yun, sabi ng banal na kasulatan. Kasi ito sabi ng Diyos, yung sa Diyos kasi yung mga nananatili lang sa ebanghelyo ng Panginoong Hesus, ng Diyos, yun lang, yun po yung doon po yung may kaligtasan. Only the gospel, our Lord Jesus Christ is the true salvation. About the doctrine, out of the context, the teaching for the Holy Scripture, not the sect from God, not religion from God. Isa for the devil, the religion, about the and then less the doctrine. Kasi yung sa Diyos, dapat susunod ka sa utos. Only gospel to the salvation, our gospel, our Lord Jesus Christ. Kasi ang utos ng Diyos, huwag kang magbabawas dagdag, yun po. Kasi pag nagdagdag ka, dadagdagan ka ng Diyos ng salot. Add the law, the doctrine, add God of the flock, the sect. Sabi ng Diyos doon sa Revelation. Ito po sabi ng Diyos dito sa Deuteronomio. Kung anong bagay ang iniutos ko sa iyo, ay siya mong isasagawa. Huwag mong dadagdagan, ni babawasan. Huwag mong dadagdagan daw, ni babawasan, sabi ng Diyos. Sabi rito sa Deuteronomio 12:32. Basahin ko sa inyong muli. Kung anong bagay ang iniutos ko sa iyo, ay siya mong isasagawa. Huwag mong dadagdagan, ni babawasan. Huwag dadagdagan, ni babawasan. Sabi nga doon sa Ezra, anumang iniutos ng Diyos ng langit, gawing lubos sa bahay ng Diyos ng langit.
Bakit magkakaroon ng potang Diyos? Di ba sabi ron? Yung sa Diyos na secta religion, o yung gospel lang ang itinuturo, hindi po siya nagdadagdag, hindi po siya nagbabawas. Ganun po. Ito sabi sa Estra, ito po yung may kaligtasan na religion, yung gospel lang ng Panginoong Diyos ang itinuturo ng Panginoong Yesus. Pagka may nagdagdag doon sa utos, nagbawas, hindi po sa Diyos yun. Kanila lang sekta yun, kanila lang daan yun. Kay Satanas po yun, yung mga nagdagdag ng bawas utos sa Diyos. Kay Satanas po. Kasi ito sabi ng Diyos, sa Esra, ito po sa Esra 7:23. Ano mang iniutos ng Diyos ng langit, gawing lubos sa bahay ng Diyos ng langit, sapagkat bakit magkakaroon ng potang Diyos laban sa kanyang kaharian at ng kanyang mga anak? Magkakaroon ng potang Diyos doon mga nagdadagdag bawas ng Diyos, sa utos ng Diyos, yung dadagdag bawas. Yung pot po ng Diyos ang nando doon, yung mga nagdadagdag bawas sa kanyang aral o sa kanyang utos, hindi po sa Diyos yun. Sa kanila lang yun. Ang naghahari po doon, yung espiritu ng kapangyarihan ng hangin na gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Yun po. Yung mga sumusuway sa utos ng Diyos na sekta, hindi po sa Diyos yun. Yung mga nagdadagdag bawas. Marami po niyan. Makapapanood niya sa mga video ko sa iba. Kasi kung sasalitain ko isa-isa yan, yung mga nagdagbawas sa sa kanilang samahan, di ba? Hindi sa Diyos yun. Kasi pa nagdagdag bawas sa utos ng Diyos, hindi po sa kanya yun. Kung ano lang yung utos ng Diyos, yun yung susundin. Gaya ng sinabi ng Panginoong Yesus, di ba? Gumagawa siya ng sarili niyang kalooban. Yung mga dagdag bawas sa utos ng Diyos, hindi po sa Diyos yun. Sa kanila lang yung chart. Sabi nga ng Diyos doon, lumabas kayo dyan, bayan ko, upang huwag kayong makaramay sa kanyang mga salot, di ba? Sabi ng Diyos, yung mga nagdagdag sa utos, nagbawas, sa kanila lang pong church yun na iglesia. Yun po yung sinagoga ni Satanas na espiritu ng kapangyarihan ng hangin ang gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Ito, kailangan lang yung propeta, yung sinasalita niya, yung mga utos lang ng Diyos, yung nasa Biblia lang, hindi siya nag-iimbento ng aral. Kailangan yung nasa Biblia lang, nasa aral. Gaya sabi rito, pagka yung laban sa aral, hindi po sa Diyos yun. Sabi ng Diyos dito, hindi sila naglilingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan. Mga aso po ang tawag ng Diyos doon, mga aso. Ito po sabi ng Panginoon dito. Sa Roma 16:17. Ngayon ipinapanmanik ko sa inyo mga kapatid. Natandaan ninyo yaong mga pinanggagalingan ng pagkababahagi at ng mga katitsuran, yung mga katitsuran, di ba? Laban sa aral na inyong napag-aralan at kayo magsilayo sa kanila. Pinalalayo daw yun, yung may laban sa aral, yung mga katitsuran. Pinalalayo po yung mga tao ron, sabi ng Diyos. Sabi naman sa Apokalipsis, magsilabas kayo dyan, bayan ko, upang huwag kayo makaramay sa kanyang mga salot. Sabi ron sa Apokalipsis, di ba? Patuloy ko po sa inyo. Sapagkat ang mga gayon ay hindi naglilingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan. At sa pamagitan ng kanilang mabuting panalita at mainam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay, nadadaya nila
hindi nag-aaral ng salita ng Diyos o yung mga ganun, dinadaya. Sabi nga nasa kapangyarihan sila ni Satanas no? Upang sila'y magbalik sa ilaw mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos. O di ba sabi sa gawa, kay Satanas po yun, yung mga nagdadagdag bawas aral sa utos. Kay Satanas pong ano yun. Ang true salvation, only stay the doctrine about the gospel from our Lord Jesus Christ. Not you add unless the doctrine is a true salvation. Yun po, hindi yung nagdadagdag bawas sa aral. Kasi sa kanila lang church yun. Yung may nagdagdag bawas dyan. Marami naman yan kasi nga, ang batayan na maling religion, nandito sa Biblia para malaman mo mali yung sinasamahan mo, kailangan need about the doctrine lang from our Lord Jesus Christ. Ganun po. This is a true religion to stay the gospel, our Lord Jesus Christ, no add and no less the doctrine from God is a true salvation. For the add the doctrine or less, no salvation there. Said to God there, the sect, the religion, out of the town, sabi ng Diyos doon, out of the children of Israel, upang sabi niya doon sa di ba? Lumabas kayo dyan, bayan ko, para hindi kayo makaramay sa kanyang mga salot, di ba? Sabi ron ng Diyos. Ngayon, hindi po sa Diyos yung mga ganun, yung nagdadagdag bawas sa religion. Mga aso po yun, yung mga nagdadagdag sa aral. Ito po sabi ng banal na kasulatan, basahin ko sa inyong muli. Ngayon, ipinamamanig ko sa inyo mga kapatid, natandaan ninyo yaong mga pinanggagalingan ng pagkabahagi at ng mga katitsuran laban sa aral na inyong napag-aralan at kayo magsilay sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon kundi sa kanilang sariling tiyan at sa pamagitan ng kanilang mabuting panlita at mainam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Tayo nga, naglilingkod sila sa kanilang sariling tiyan, pansarili lang nila, hindi po sa Diyos, di ba? Hindi sa Kristong Panginoon. Ganun po yung mga nagdadagdag sa aral ng Diyos, nagbabawas, hindi po naglilingkod sa Panginoong Diyos yun, sa Panginoong Yesus. Naglilingkod sila sa kanilang sariling tiyan. Sariling tiyan lang nila yung kanilang inaandon. Sabi sa Apokalipsis, mga aso, may matatakaw, di ba sabi ron? Sabi sa Isaiah, dito sa Isaiah. Sa Apokalipsis, pinalalabas yung mga tao ron para wag daw makaramay sa kanyang mga salot. Di ba sabi ng Diyos? Kasi yung tunay na ebanghelyo, yung kaligtasan, doon nananatili ka lang sa aral ng Diyos, ng Panginoong Yesus. Kasi pagka yung lumihis ka sa aral, sa utos, hindi po sa Diyos yun, espiritu ng kapangyarihan ng hangin, ang gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Mga aso po ang tawag doon ng Diyos, mga aso po, yung mga nagsili sa daan. Hindi po sa Diyos yun. Ito sabi po sa Isaiah. Sa 56:11, ang mga aso ay matatakaw. Sila'y kailanman ay walang kabusugan. Ang mga ito ay mga pastor na hindi nakakaunawa. Sila'y nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan na mula sa lahat ng dako. Bawat isa ay sa kanyang pakinabang. Sa kanya lang pakinabang yun. Yung out of the doctrine, out of the context, sa kanila lang yun. Hindi po sa Diyos na sekta yung ganun. Yung mga nagdadagdag bawas sa utos. True salvation, only stay the gospel, our Lord Jesus Christ. Hindi ka lalakpas sa utos, sa aral ng Diyos. Kasi pagka lumakpas, hindi po sa Diyos yun.
Hindi po sa Diyos na religion yon. Ito sabi sa ano, no? Gaya rito sabi sa ano, yung hindi sinilita ng Diyos o hindi po sa Diyos yung ganun. Ito po sa Ezekiel. Yung mga hindi sinilita ng Diyos, hindi po sa kanyang religion yun. Hindi po sa sekta ng Diyos yun. Yung mga nagdagdag sa aral at utos ng Diyos. Dito po basta hindi lumabas sa bibig ng Diyos yung mga utos, o hindi po sa Diyos na sekta yun. Kay Satanas po yun, ganun. Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Gaya ng, di ba, o huwag kang gagawa ng ribulto, o nagsigawa sila ng ribulto, o hindi po sa Diyos yung ganun. Yung mga ganung religion. Marami pa niyan, yung mga nagdagdag sa aral, gaya ng sila daw yung sugo raw nila, yun daw yung huling sugo. O, daw nyo? O yung huling sugo, di ba, yung Panginoong Hesus? Kaya yung mga anghel, o yung mga bulaan kayo, yung mga nagdadagdag aral sa utos. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Yung mga hindi sinilita ng Diyos, o mga hindi po sa Diyos yun, yung mga nagdadagdag sa aral ng utos. Gaya rito sabi sa Ezekiel 22:23. At ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, Anak ng tao, sabihin mo sa kanya, ikaw ay isang lupaing hindi nilinis o naulanan man sa karawan ng pagkagalit. May pag-iimagsik ng kanyang mga propeta sa gitna niyaon, gaya ng leong umuungal. Na umaagaw ng huli, sila'y nananakmal ng mga tao, sila'y nagsikuha ng kayamanan. O yun o, sila'y nagsikuha ng kayamanan. Sabihin, nanghingi ng kung ano na hinihingi sa inyo na hindi lumabas sa bibig ng Diyos. Hindi yun po ibig sabihin nito. Sila'y nagsikuha ng kayamanan, o di ba? O meron tayong gano'n. O sabi nga ng ibang pastor dyan, di ba, maghukom na. O ibenta nyo na yung kayamanan nyo, o bigay nyo, dalhin nyo na rito sa kingdom namin. O di ba? O yung gano'n yung iman O di ba? O patuloy ko po. Sila'y nananakmal ng mga tao. Sila'y nagsikuha ng kayamanan at ang mga mahalagang bagay. Pinarami nila ang kanilang mga babaeng bao sa gitna niyaon. Ang mga saserdote niya ay nagsigawa ng pangdadahas sa aking kautusan at nilapastangan ang aking mga banal na bagay. Sila hindi naglagay ng pagkakaiba sa banal at sa karaniwan o sa kanilang mga pinagmuni-muni ang mga tao sa marumi at sa malinis. At ikinubli ang kanilang mga mata sa aking mga sabat. At ako'y nalapastangan sa gitna niyaon. O yung sabat kasi ng Diyos, yung utos yun, yung mga utos, ang tunay na sabat ng Diyos. Yun po yung mga utos. Ang mga prinsipe sa gitna niyaon ay parang lobo, nangaagaw ng huli upang magbubo ng dugo at upang magpahamak ng mga tao upang sila'y magkaroon ng mahalay na pakinabang o upang magkaroon sila ng mahalay na pakinabang, di ba? Kaya nga yung mga miyembro nila dyan, inuutosan nila, di ba? Magtinda kayo. O ipagbigay nyo na yung kayamanan nyo para dali nyo na rito sa kingdom namin. Ay, mga pulaan po yun. O. At tinapatapal ng mga propeta niyaon ang masamang argamasa para sa kanila, na nakita ng walang kabuluhan at ang hula ng walang kabuluhan sa kanila na nagsasabi, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Tangan, hindi sinilita ng Panginoon. O yung mga hindi sinilita ng Panginoon, sabi rito, ayun, yung mga nagdagdag bawas, hindi po sa Diyos na religion nyo, na sekta. Yung pagkayong nag-uutos na hindi lumalabas sa bibig ng Diyos. Yun po sabi ng Diyos dito, o basahin ko sa inyong muli. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, dangan, hindi sinalita ng Panginoon, o yung mga hindi sinalita ng Panginoon, nag-uutos sila, o hindi po sa Diyos yung ganun, na hindi lumabas sa bibig ng Diyos, o hindi po sa
Diyos na religion yung gano'n na sekta. Gaya rin sabi rito sa Jeremias 29:23, sapagkat sila'y gumawang may kamangmangan sa Israel at nangalo niya sa mga asawa ng kanilang mga kapwa na nagsasalita ng mga salita sa aking pangalan na may kasinungalingan na hindi ko iniutos sa kanila. O, yung mga hindi inutos ng Diyos, sabi ro, no? Na hindi ko inuutos sa kanila. O yung mga hindi inuutos ng Diyos. O dyan sa mga sektang yan, yung mga nagsilis ng daan, o hindi po sa Diyos na reliyon yun. Sa kanilang amang diablo yun. Sabi nga, ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Dahil dito, hindi nyo dinirinig dahil hindi kayo sa Diyos. Sa inyo kayong amang diablo. O yun yung sabi ng Diyos eh. Yung mga hindi dumirinig, yung mga nag-out of the context, out of the lesbic doctrine, o hindi po sa Diyos yun. Sa inyo kayong amang diablo, sabi ng Diyos nun, di ba? Sa may 1 o sa 1:8 po yun. Kasi yung sa Diyos, yung nakikinig ng salita ng Diyos, sumusunod sa Kanya. Ayun, sabi rito ng Panginoon Diyos dito, na hindi ko iniutos sa kanila. At ako, ang siyang nakakilala at ako'y saksi, sabi ng Panginoon. O sabi ng Panginoon. Dito po yan sa Jeremias 29:23. O pagka hindi lumabas sa bibig ng Diyos yung utos, hindi po sa Kanya yung mga sekta na mga religion. Kailangan po yung nasa utos lang ng Diyos yung mga religion, yung mga utos. Ganun po. Pagka hindi po lumabas sa bibig ng Diyos, hindi po sa Panginoong Diyos yun. Kaya sabi ng Diyos dyan sabi ng Diyos dito sa Jeremias, yung mga nagdagdag bawas dyan, huwag mong idilangin sa Diyos yun dahil hindi niya didinggin. Sabi rito sa Jeremias dito. Dito po sa Jeremias. Dito po sa Jeremias 11:14. Kaya't huwag mong idalangin ang bayang ito o palakasin man ang daing patungkol sa kanila ni dalanginan man. Sapagkat hindi ko didinggin sila sa panahon na sila'y magsidaing sa akin dahil sa kanilang kabagugan. O hindi po sa Diyos yung mga ganun, yung mga huwag mo raw idalangin sa Diyos yun dahil hindi niya didinggin yung mga nagdadagdag bawas sa utos. O gaya rin dito sabi sa ibang talata ng Biblia rito sa 7:16. Kaya't huwag mong idalangin ang bayang ito ni palakasin man ang daing patungkol sa kanila, ni dalanginan man. O mamagitan ka man sa akin, sapagkat hindi kita didinggin. O hindi didinggin ng Diyos yung gano'n, yung mga nagdadagdag bawas. O sa mga aral ng Diyos, hindi po sa Diyos yung gano'n na sekta. O gaya rin sinabi rito ng Diyos dito, sabi rin dito ni Juan, sa sulat ni Juan, kasi yung dinirinig ng Diyos, yung nasa kanya lang kalooban na religion, na sekta, gano'n. Gaya rito sabi ng Panginoong Diyos dito. Ito po sa 9 ng 1. Sa 1:9-11, nalalaman namin hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Datapat kung sino man tao ay maging mananamba sa Diyos, at ginagawa ang kanyang kalooban, siya'y pinakikinggan niya. O yun, yung nasa kalooban lang ng Diyos na sekta o sumusunod sa utos, yun po yung kanya, yung nasa kalooban lang. Hindi yung mga sumusuway. Kasi yung mga sumusuway sa utos ng Diyos, o hindi po kanya yun. Sabi nga, di ba, wag mong idalangin ng bayang ito dahil hindi ko didinggin. Ang sa Diyos kasi yung sumusunod lang. Hindi po sa Diyos yung mga gano'n, yung sumusuway sa utos, yung mga nagdadagdag sa aral na religion. Espiritu ng kapangyarihan po ang naghahari doon. Sabi ng banal na kasulatan.
O gaya rin sabi rito ng Diyos dito, yun ay hindi kanya. Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Sa Oseas 1:9. At sinabi ng Panginoon, tawagin mo ang kanyang pangalang Leomi, sapagkat kayo hindi aking bayan. At ako hindi magiging inyong Diyos. O hindi magiging Diyos mo yung Diyos pagka yung nagdagdag ka sa aral at utos ng Panginoong Hesus. Hindi po sa Diyos yun. Yung mga nagdadagdag sa aral. Yung sa Diyos po, yung sumusunod lang sa utos. Pagka hindi sumusunod sa utos na sekta, o hindi po sa Diyos yun. Yung espiritu ng kapangyarihan ng hangin po yung gumagawa doon, yung mga sumusuway. Sabi ng banal na kasulatan. Ito, basahin ko sa inyo para maintindihan nyo yung mga sektang hindi sumusunod sa utos ng Diyos. About religion is the disobedience about the command God, not the sect of the God. Is sect for the devil, yung sumusuway po sa utos ng Diyos. Ito sabi ng banal na kasulatan dito, yung mga sumusuway. Dito po sa Efeso 2:2, na iyong nilakaran noong una, ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa Pangulo ng kapangyarihan ng hangin ng Espiritu, na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. O yun, mga anak ng pagsuway po ang gumagawa ron, yung espiritu ng kapangyarihan ng hangin. Yung si Satanas po yung gumagawa doon, yung mga nagdagdag sa aral at utos ng Diyos. Hindi po sa Diyos yun, yung mga nagdagdag sa aral ng Diyos. Sabi nga ng Diyos, ang sa Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos. O dahil dito, hindi nyo dinirinig. O, di ba? Sa inyo kanyong amang diablo. O, yun o. Sabi ng Diyos dito. O, di ba? Ito sabi ng banal na kasulatan, o. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Sa ama nilang diablo yung mga hindi sumusunod sa utos ng Diyos. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa 1:8-47. Ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Dahil dito'y hindi ninyo dinirinig sapagkat kayo hindi sa Diyos. O yun o. Kayo sa inyong amang diablo. O yun o. Tama nilang diablo daw yun, sabi yung mga hindi sumusunod sa utos ng Diyos, yung sumusuway. Ganun po. So, sa Diyos, sa diablo po yun, yung mga hindi sumusunod sa utos ng Diyos. Yung sa Diyos na religion, na sekta, yung nananatili lang po sa ebanghelyo ng Panginoong Diyos. Doon po yung may kaligtasan sa ebanghelyo lang ng ating Diyos. Yung dumirinig, gaya sabi ng Panginoong Hesus dito, yun po yung mga tupa ng Diyos. Pero pagka yung may pagsuway sa utos, hindi po mga tupa ng Diyos yun. Ito sabi ng Panginoong Hesus dito. Sa 1 Gs 27, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala. At sila ay nagsisunod sa akin. Ayun o, yung mga sa Diyos, yung sumusunod sa Kanya. Yung out of the context o the doctrine o from God, hindi po sa Diyos yun. Sabi ng banal na kasulatan, di ba, sila yung naglilingkod sa kanilang sariling tiyan. O hindi po sa Diyos yun, sa diablo pong religion yun. Ganun po. Kasi yung tunay na sa Diyos, yung nananatili lang sa aral niya. Hindi nagdadagdag bawas. Kasi yung mga sumusuway sa utos ng Diyos, hindi po sa Diyos yun. Ayon po sa banal na kasulatan. Ito sabi sa sabi sa Kawikaan din. Ito po sa Kawikaan.
Pumupuri sila sa diablo po. Sa diablo po pumupuri yung mga ganon. Hindi po sa Diyos. Kasi yung pagsuway sa utos ng Diyos, kalapastanganan sa Diyos yun, pagtatakwil sa Kanya. Pagka yung sumuway, yung mga pastor, yung mga alam na yung utos, yun po, ito sabi ng banal na kasulatan dito. Sa Kawikaan 28:4, silang nagpapabaya sa kautusan ay nagsisipuri sa masama. O, tanyo nga, yung nagpapabaya sa utos, pinupuri daw yung masama. O, sino yung masama? Yung devil, yung pinupuri nila. O, di ba? Yung mga nagdagdag dyan sa aral. Yung devil po yung pinupuri nila. Gaya ng sabi nila, yung sugo nila, yun daw yung sugo sa huling araw, o kada nyo, out of the context, o yun, mga hindi po sa Diyos na religion yun. Kala nyo sa Diyos. O, sinong pinupuri nila doon? Yung masama, yung devil. Sabi nga, yung ginagamit ng yung kaaway, ay yung pangalan, o sa kawalang kabuluhan, o di ba, ginagamit lang yung pangalan ng Diyos. Sa huling araw, maraming magsasabi sa akin, di ba? Sabi ng Diyos, maraming magsisilabasang mula ang propeta, magsasabi na nandito ang Kristo, o huwag yung paniwalaan, di ba? Sabi ng Panginoon. Yan o, pagka kasi nagdagdag sa aral yung leader nyo, o yung sekta nyo, hindi po sa Diyos yun, pinupuri nun, yung devil, yung masama. O, basahin ko sa inyo muli rito. Sa Kawikaan 28:4. Silang nagpapabaya sa kautusan ay nagsisipuri sa masama. O, kita nyo nga, may pinupuri yung diablo, yung masama. Hindi po sa Diyos yung ganun, yung nagdadagdag sa aral ng Diyos. Hindi po sa kanyang religion. Kasi yung sa Diyos, yung nananatili lang sa aral niya. Yung po doon mayroong kaligtasan sa may the pure of the gospel, our Lord Jesus Christ. Yun po yung may kaligtasan. Pagka yung nagdadagdag sa aral, sa utos, hindi po sa Diyos yung ganun na religion. Pinalalabas nga yung mga tao ron, di ba? Sabi ng Panginoong Yesus, lumabas kayo dyan, bayan ko, upang huwag kayo makaramay sa kanyang mga salot, di ba? Sabi ng Diyos doon sa Apokalipsis, kasi hindi po sa Diyos yung ganun, yung mga sumusuway sa utos ng Diyos. Ang pinupuri nila doon yung diablo, ganun po. Gaya nung ginawa ng mga apostol, hindi sila nagdagdag bawas sa utos. Yun po yung sa Diyos, yung true gospel of God. Ito, gaya nito ni Pablo, hindi siya nagdagdag bawas sa utos. Ito po sa may unang Korinto 4:6. Ang mga bagay ng ito, mga kapatid, inanyo ko sa limbawa at sa aking sarili at kay Apolos, dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo, na huwag magsigit sa mga bagay na nangasusulat. O, kita nyo nga yung mga apostol, hindi sila humigit sa mga aral ng Panginoong Yesus. O, yun po yung sa Diyos na sekta, yung mga hindi humigit sa aral at utos ng Diyos. O, ganun po. Gaya rin ito ng Panginoong Yesus. O, di ba, sinugo siya ng Ama, o hindi siya dagdag bawas doon sa utos. Ito pa sabi ng Panginoong Yesus dito. Yun po yung true gospel of God, for not to add and less the doctrine from the gospel. Yun po yung tunay na religion o na sekta. Ito po sa yung Panginoong Yesus, hindi siya nagdagdag bawas sa utos ng Ama. Kung ano yung hindi siya nagbawas. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa 1:12:49.
Sapagkat ako'y hindi nagsasalita mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, na siyang nagbigay sa akin ng utos, kung anong dapat kong sabihin, kung anong dapat kong salitain. Ayun o, kung ano yung inuutos ng Diyos Ama, yun yung sinasalita ng Panginoong Yesus, iniutos. Yung mga sekta dyan, di ba? Isang katutak yung pinagdadagdag ng aral at utos. O hindi po sa Diyos yun, mga sa Diablo po yun. Ingat po kayo dyan. Pinalalabas nga ng Diyos yun dyan, ba? Ito, patuloy ko po. At nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Ang mga bagay nga na sinasalita ko ay ayon sa sinabi ng aking Ama. Gayon ko sinasalita. O yun o, yung tunay na sugo kasi, yung utos lang ng Diyos yung inuutos, sinasalita. Gaya nito ni Apostol Pablo, hindi humigit sa utos. Ang Panginoong Yesus, ganun din. Yun po yung tunay na gospel na may kaligtasan. Ganun po. Hindi po yung mga nagdadagdag bawas sa utos ng Diyos. Hindi po sa Diyos yun, yung mga nagdadagdag sa utos ng Diyos. Mga sa Diablo po yung ganun. Yung mga nagdadagdag bawas sa utos. Ito, basahin ko sa inyong muli, no, para maintindihan nyo yung tunay na religion, sekta ng Diyos, yung nananatili lang sa aral ng Panginoong Yesus, gaya ng ginawa ng mga apostol ng Panginoong Yesus. The true gospel of God, not to, out of the context. Stay the gospel, the doctrine from our Lord Jesus Christ. Gaya ng ginawa rito ng Panginoong Yesus, hindi siya nagdagdag bawas sa utos ng Ama, di ba? Ito, basahin ko sa inyong muli rito sa 1:12:49. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung anong dapat kong sabihin, kung anong dapat kong salitain. Ayun o. At nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Ang mga bagay nga na sinasalita ko ay ayon sa sinabi sa akin ng Ama. Gayon ko sinasalita. O yun po yung tunay na gospel. Yung hindi nagbabawas dagdag sa utos. Doon po yung may kaligtasan. Yun po yung tunay na sekta o religion. Pag kami nagdagdag bawas na aral ng utos, o hindi po sa Diyos yun. Sabi ng Diyos doon, lumabas kayo dyan, bayan ko, para huwag kayo makadamay sa kanyang mga salot. Ito po sa Apokalipsis. Dito po sa Apokalipsis 18:4. Narinig ko ang ibang tinig mula sa langit na nagsasabi, magsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang huwag kayong makaramay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong magsitanggap ng kanyang mga salot. O mga salot po na dyan yung mga nagdagdag utos. Kaya pinalalabas ng Diyos yung mga tao dyan, yung mga bayan ng Diyos. Gaya sa Roma, sabi, di ba? Yung pinanggagalingan ng katitsusuran laban sa aral, okay, magsilayo sa kanila. Di ba sabi sa Roma? Sapagkat sila hindi naglilingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan. O yan, mga bulag na taga-aka yan eh. Kala nyo sa Diyos. Mga malalaking sekta yan, no? O dadaling kayo sa hukay dyan. Kaya sabi nga ng Diyos dyan, di ba? Kapag bulag, ang umakay sa bulag, o kapwa sila mahulog sa hukay, di ba? Sabi ng Diyos. Kaya pinalalabas ng Diyos yung mga tao sa mga ganyang mga nagdagdag bawas sa aral. Yung mga maling aral. Ito, basahin ko sa inyo dito sa Roma naman para maintindihan nyo. Pinalalabas yung tao dyan eh. Sabi rito sa Roma. Sabi rito sa Roma, Dito po sa Roma 16:17. Kaya ngayon pinamamanig ko sa inyo mga kapatid. Tandaan ninyo yung mga pinanggagalingan ng pagkababahagi, mga katisuran, laban sa aral na inyong napag-aralan,
At kayo magsilayo sa kanila. O yun o, pinalalayo, di ba? O, sabi rito. O gaya nung nagdagdag sa utos. O marami tayong babayaran dyan. O, sa upa natin dyan, sa o pambayad natin dito sa internet. O, sabi ng ibang propeta dyan, di ba? O kaya, isa-1,000,000 lang o 1,000,000. O meron na akong 20,000,000. O tanyo, yung mga bulaan nyo, kaya ingat po kayo. Utos ng Diyos dyan, magsilayo kayo sa kanila. O yun, sabi ng Diyos, di ba, magsilayo. Tapos sabi nga doon sa Apokalipsis, magsilabas. Sabi nga ni Pablo pagka yung hindi sa gospel ng Panginoong Yesus magtiis ka na lang ng walang religion sabi ng Diyos dito, sabi ng Apostol Pablo dito, sabi sa dito po sabi ni Apostol Pablo rito, magtiis ka na lang daw, buti pang pagtiisan ninyo, sabi ni Apostol Pablo rito dito sa sabi niya matakwil siya Sabi rito ni Apostol Pablo dito po sa Galatia 1. Dito po sa Galatia 1:6. Ako'y namamanga kay dali ninyong nagsilipat sa Ebanghelyo. Buot na tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo. At ito'y hindi ibang ebanghelyo, kundi mayroong ilan sa inyo'y nagsisiligalig na nag-iibig na pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Pinasasama nila, di ba? Nagdadagdag bawas utos. Tatapat kahimat kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. Pinatatakwil. Ayon sa aming sinabi ng una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon. Kung sino man ay mangaral sa inyo ng ano bang ebanghelyo kaysa inyong tinanggap ay matakwil. Pinatatakwil nga ni Pablo yung mga hindi nakaayon sa aral. Yung ibig sabihin nito, hindi nakaayon sa ebanghelyo ng Panginoong Yesus. Ang ibig sabihin dito ng yung bang matakwil, sabihin, pag hindi nakaayon sa aral ng ebanghelyo ng Panginoong Yesus, takwil mo daw yun. Tapos sabi naman dito sa magtiis ka na lang daw ng walang religion, sabi ni Pablo dito sa dito po sa may sa may Ikalawang Korinto 11:3. Ngunit ako'y natatakot, baka sa anong paraan, kung paanong si Eva ay nadaya ng ahas sa kanyang katusuhan. Ang iyong walang malay at malinis na mga pag-iisip kay Kristo ay pasamain. Sapagkat yaong paparito ay mangaral ng ibang Yesus na hindi namin ipinangaral, o kung kayo'y nagsisitanggap ng ibang espiritu na hindi nyo tinanggap, o ebanghelyo na hindi ninyo tinanggap, ay mabuting pagtiisan ninyo. O pagtiisan mo na lang daw na wala kang sinasama ng organization na sekta, sabi ni Pablo rito. Kasi pasasamain ka lang ng mga bulang propeta na yan, di ba? Tapos, di ba, nakikita naman, di ba, pagka nilalait yung kanilang, halimbawa, inaalipos na yung sugo nila, di ba? Parang nagmamatapang sila, binabantaan nila yung mga tao, di ba? Kitang-kita naman. Ginagawa, pinasasama nila yung miyembro, di ba? Pinasasama nila, binabantaan yung mga naninirang puri daw sa kanila, binabantaan yung mga gano'n, pasasamain lang yung tao rito, sabi rito. Sabi dito, mabuting pagtiisan ninyo. Magtiis ka na lang daw na walang sekta pagka yung pasasamain ka lang ng mga bulano dito, sabi ni Pablo.
O sabi naman sa ibang talata, di ba? Pagka hindi nakaayon daw sa aral, o matakwil, sabi ni Apostol Pablo, di ba? O matakwil, sabi ron sa Galacia. O ganoon. Dito naman sa ikalawang Korinto, magtiis ka na lang daw na walang, ayun po yung sabihin nito, magtiis ka na lang, wala kang religion, no? Kasi pasasamain ka lang ng mga bulaan yan eh. Kasi yung pangalan ng Diyos, gagamitin niya ng mga bulaan, no? Gagamitin ng mga bulaan yan, gaya sa mga, sabi rito sa mga awit, to, di ba? Gagamitin yung pangalan ng Diyos. Pasasamain, ginagamit kasi yung mga, sabi nga, maraming paparito sa aking pangalan, sabi ng Panginoong Yesus, di ba? Ililigaw ang marami, sabi ng Panginoong Yesus eh. Kaya kung mga maling aral, nagdagdag sa utos, mga pulaan yun, hindi po yun sa Diyos. Mag-ingat po kayo dyan. Ito, kasi may gumagamit ng pangalan ng Diyos eh, no? Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Sa mga awit, 39:20. Sapagkat sila'y nagsasalita laban sa iyo ng kasamaan at ginagamit ng iyong mga kaaway ang iyong pangalan sa walang kabuluhan. Ginagamit ng yung pangalan ng Diyos ng kanyang mga kaaway di ba, sa walang kabuluhan. Kaya sabi nga, tao lang yan, tinuli. Hindi naman itinuro yung nagkatawang tao, di ba? Hindi naman tinuro yung nagkatawang tao. Likas na tao yan kasi pinanganak, tinuli nagkatawang tao nga kaya tao. Ginagamit ng mga kaaway yung pangalan ng Diyos, di ba? Sabi nga ng Panginoong Yesus maraming magsisilitaw ng mga bulaang propeta na ililigaw ang marami, di ba? Pag pinagpauna ko na sa inyo. Kaya sabi ng Panginoon kung sabihin nila narito ang Kristo, huwag kayong pumaroon, sabi ng Panginoong Yesus, di ba? Sabi niya, kasi marami magsisipa rito. Sabi ng Panginoon, maraming magsisilitaw na bulaang propeta, di ba, sa mga huling araw. Ito po sabi ng Panginoong Yesus dito. Sa may Lucas 17:20. Sabi rito ng Panginoong Yesus. At palibasa ay tinanong siya ng mga Pariseo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Ay sinagot niya sila at sinabi, ang kaharian ng Diyos ay hindi para maririto o pagkikita. Sasabihin man nila narito o nariyan sapagkat narito ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Ayun, nasa loob ng Diyos yung kaharian kasi nga maraming magsisipa rito ng mga bulaang Kristo na ililigaw ang marami, sabi ng Panginoong Yesus, di ba? Ang kaharian kasi nasa atin. Ayun po sabi ng banal na kasulatan kasi may ililigaw ng marami. Ang kaharian nasa loob natin. Tapos sabi rito ng Panginoong Yesus, maraming magsisilabas na bulaang propeta na ililigaw ang marami, di ba? Sabi ng Panginoong Yesus. Ito po sa Mateo 24:24. Sapagkat may magsisilitaw ng mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kabalagan. Ano pat ililigaw, kung maaari, pati mga hirang. Di ba sabi niya, ako ang Jesus. Di ba? yung isang propeta dyan sa Bisaya. Kung saan din. Sabi niya, ako ang Kristo, ako anak ng Diyos Ako may-ari ng mundo. Sabi niya. Maraming ginagamit kasi marami kasi bulaang propeta ginagamit yung pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Pero yung but through salvation, is about gospel of God, no? Not to add or less about the doctrine. Is through salvation, is gospel of God. Yung hindi po siya nagdadagdag, nagbabawas sa aral. Yun po yung kaligtasan, yung ebanghelyo ng Panginoong Diyos, ng Panginoong Yesus. Gaya ng mga apostol, hindi siya nagdagdag sa aral. Ang Panginoong Yesus, hindi rin, di ba? Ganun po.
Ayun po, hindi nagdagdag sa aral yung mga tunay na church ng Diyos na doon po yung may kaligtasan, yung dalisay na aral ng Ebanghelyo, hindi siya nagdagdag sa aral at utos ng Diyos. Gaya sabi ng rito sa Roma, yun yung kaligtasan, yung Ebanghelyo. Ito sa Roma 1:16. Sapagkat hindi ko ikinahiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. O yun po yung kaligtasan, yung hindi po nagdadagdag bawas for the gospel, our Lord Jesus Christ is to salvation. For the add and less the doctrine to the gospel, not the sex for God, for the devil is this, add and the less doctrine, according to the Holy Scripture. Reign about there is the president of the wind, di ba? Sabi ron sa kapangulo ng kapangyarihan ng hangin ang gumagawa sa anak ng pagsuway. Ang sinang nagpapabaya sa utusan, nagsisipuri sa masama. O yung devil yung pinupuri nila dyan, yung nagdagdag bawas sa aral ng Diyos. God bless po is our topic done for tonight. Thank you for joining. Watch and listen about from the gospel, God and our Lord Jesus Christ. God bless. Thank you for watching this. Be careful to everyone. Thank you so much. God bless. Ingat po.